Welcome to OFW Runner, Day 75. Today is March 15, 2017. At may tanong ulit po ako sa inyo. Gusto mo bang maging milyonaryo sa loob ng 5 taon? Paano mo gagawin to? Pakilagay po sa comment section. At sa mga first time na manonood, this is my New Day's resolution. Wherein instead of thinking of a task to be completed within the year, I am committed to complete a task or tasks to be completed every single day of the year. And I'm taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. Magtabi ka ng 17,000 pesos buwan-buwan for 60 months or 5 taon, magiging milyonaryo ka. 1,020,000 sa 5 taon. Ganun kasimple. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang paano ka hindi magiging milyonaryo sa loob ng 5 taon. Number 1, wag consistent. Huwag mong gawin consistent. Tapos, isa lang pala ang sekreto eh. Consistently na mag-ipon sa loob ng 5 taon ng 17,000. Magiging milyonaryo ka. Ako personally, meron akong kinuhang investment na more or less 9% per year. Ang in-invest ko ay 9,000 pesos. Pero sa loob ng 16 years. Kasi gusto ko magkaroon ng 4 million, kung computed ko, almost 4 million pesos. Yung 1.7 na may iipon ko. 9,000 yun ha. 9,000 buwan, 16 years. 1.7 million yun. Pero pag in-invest ko siya, magiging almost 4 million siya. With the magic of compounding interest. Alam mo para saan yun? Nag-umpisa ako nung 2 years old ang anak ko. Tapos alam ko magiging college siya, 18 years old siya. So in 16 years, magiging college siya. So meron akong iniipon na 4 million. Approximately magiging 4 million in 16 years, kasi college na siya noon. Right? Importante sa akin na mag-college siya if ever gusto niya mag-college. Kasi para sa akin, kung ayaw niya mag-college, ayos lang din. Right? Pero meron akong budget para doon. Right? So, pero kung ikaw, OFW, kaibigang OFW, gusto mong maging milyonaryo sa loob ng 5 taon, napakasimple. 17,000 consistently, buwan-buwan sa loob ng 5 taon, milyonaryo ka na. Right? At hindi masama mangarap maging milyonaryo. Lalo-lalo na kapag ang pakay mo dito ay makatulong sa ibang tao or ang pamilya mo. Right? Maganda, napakahuwarang hangarin or pangarap na maging milyonaryo dahil doon. Right? Pero ang magpipigil lang sa'yo, ang hindi pagiging consistent na mag-ipon. Kasi maraming tao magsasabi, kaya mag-ipon. Right? Pero pag tinanong mo, wala na. Nabili na niya yung pera ng inyang inipon. Kasi mas mahirap or mahirap talaga na mag-ipon ng consistent buwan-buwan. 2 ways para magawa natin to. Okay, unang-una, lagi mong isipin ang hugot mo. Sa ating mga OFW, isipin mo lagi ang bahay mo. Isipin mo lagi ang home. Isipin mo lagi ang anak mo naghihintay sa'yo. Isipin mo na kung 1-year-old ang anak mo, 2 years ang contract mo sa Dubai o sa Saudi Arabia, after 2 years, 2 years old na or 3 years old na ang anak mo, hindi ka nakilala. At nakakaiyak yon. Maraming pagkakataon na nangyari yon. Nakakaiyak yon. Right? So, bigyan natin importansya, hindi ang pera, kundi ang panahon. Right? At kung lagi mong iisipin ang hugot na yon, malamang sa malamang, yung 17,000 itatabi mo pag sweldo mo. Right? Pangalawang way. To be consistent ay ilagay mo siya sa automatic. Right? Meaning, pag check mo ng sweldo mo, wala na yon. Right? Ang style doon, ang may nabasa ako, ang tawag nila doon ay tax yourself. Di ba yung tax sa ating sa Pilipinas? Pagdating na sweldo mo, tanggal na yung tax, withholding tax. Right? 16%, 20%, ewan ko. Right? Ngayon, kung yung pera mo, yung sweldo mo sa ibang bansa, ay i-tax mo sa sarili mo, right? Kunyari, bawasan mo ng 10% or 20% kada buwan, at itabi mo, right? Isipin mo lang na yun. Isipin mo, binayad mo sa gobyerno yun. Magagawa mo mag-save consistently. Right? Kasi hindi mo naramdaman eh. Wala na siya sa sweldo mo eh. At pustahan tayo, after 1 year, sanay ka na nawawala yung 20% na yung sa sweldo mo. At wala na yun sa'yo. Parang wala na lang.
Right? Ngayon, alam nyo rin ba na kapag ininvest nyo ang 17,000 yung buwan-buwan, 17,000 buwan-buwan ha, naka-invest sa isang investment na kumikita ng 10% per year, yung pag-iipon nyo, may hit nyo yung million, hindi sa 60 months, kundi sa 48 months lang. Ibig sabihin, iikli ang panahon ng iyong pag-iipon kung ang pangarap mo ay magkaroon ng 1 million. 48 months, 1 million na yon. At kung gusto mo na umuwi na meron kang 1 million, uwi ka na. Right? Malamang hindi for good kasi 1 million. Ano ba naman yung 1 million? Right? Pero, what if yung in-invest mo na yon na 1 million, kunyari umabot siya ng 1.2 million para lang madaling i-compute. 1.2 million, umuwi ka sa Pilipinas as an OFW, umuwi ka na ha. Tapos, hindi mo kinuha yung investment na yon. Meaning, taon-taon, kumikita pa rin siya ng 10% per month, ay per year. Right? 10%. Ibig sabihin, 10% ng 1.2 million ay 120,000. Tapos, wag mong kunin yung 1.2 million, pero ang kunin mo buwan-buwan ay 10,000. Kasi 120,000 divided by 12 ay 10,000 per month. Right? So, buwanan, ang kunin mo lang ay 10,000. Yung kumbaga yung tubo lang. Yung 1.2 million, 1.2 million pa rin. At kung buwan-buwan mo gagawin, lalaki pa rin yun. Right? Ang galing, no? So, ang i-aim natin, katulad po ng tanong natin kahapon, ang i-aim natin, hindi mag-ipon ng 5 million sa 5 taon, tapos, mauubos din yon. Right? Ang i-aim natin, kahit maliit na million, or 1 million lang, or 1.2 million lang, pero naka-invest naman sa taon-taon, mas maigi pa rin yun. Right? This is just one way. Wala akong sinasabing this is the only way. Kasi, mayroon pang business di ba? Kung i-business mo, depende sa kung gaano kabilis ang kitaan ng business mo, at o gaano ka kasipag, gaano mo binibigyan ng panahon yung business mo, ganoon din kabilis yung balik sa'yo. Pero itong bagay na sinasabi ko, investing, ay wala kang gagawin. Kasi, kikita ka ng 10,000 per month, kunyari umuwi ka na after 5 years, or 4 years, kasi naka 1.2 million ka na, wala ka namang gagawin na Right? Kukunin mo lang, i-withdraw mo lang ng 10,000 buwan-buwan. Right? So, ganoon kasimple. Again, hindi lang ito ang paraan, pero isa ito sa paraan. Right? At kung gusto mo rin, gawin mong 10 years kang magstay as an OFW, planuhin mo na. Right? Planuhin mo na, and then, imagine mo kung gano'n kalaki yun. Hindi ko pa na-compute, pero ilalagay ko sa comment dito, or sa description nitong post na to, kung ilang years ang 17,000, ilang million ang 17,000 for 10 years. Tapos, wag mo rin kunin kung ano yung tubo nun, buwan-buwan mong kunin. Right? Kasi ako, 10 years na ako dito. Almost 10 years. Magna 9 years na ako dito. Almost 10 years. Wala naman akong naipon. Kung alam ko lang itong way na to, mapapaigli ko pa rin pala pag in-invest ko. Sana ginawa ko na noon pa. Pero, hindi ako nagsisisi. Kasi natuto ako. At, ito ang regalo ko sa inyo. Imbis na magsisi kayo, balang araw, sa pagiging OFW nyo, kung nag-uumpisa pa lang kayo, matuto kayo sa pagkakamali ko. At alam kong kaya ko to. Ngayon alam ko na, kayang-kaya ko to. Sapagkat kung kaya ko tumakbo, maglakad, or mag-jog ng 365 days ngayong taon, alam ko na kaya mong mag-ipon ng 17,000 per month sa loob ng 5 taon at magkaroon ka ng mahigit 1 milyon.